Isang magandang umaga sa inyong mga mag-aaral. Maaari ba tayong tumayo para sa panalangin? Bini-bini, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin sa araw na ito? Maraming salamat, Bini-bini. Bago umupo, pakiayos at pakipulot ang mga basura sa ilalim ng inyong upuan at maaari na kayong umupo. Maraming salamat. May lumiban ba sa araw na ito? Maganda kung ganon. Ngayon, class, narito ang ating layunin para sa araw na ito. Bini-bining Hamaralin, maaari mo bang basahin ang ating layunin sa araw na ito? Maraming salamat, Bini-bining Hamaralin. Ngayon, class, may inihanda ko rito isang maikling video na kung saan ito ay papanoorin ninyo at susuriin kung ano ang ipinapahayag ng video. Sa video na inyong napanood? Tulad ng ano, Bini-bini? Magaling, Bini-bini. Maraming salamat. Base sa video na inyong napanood, sa tingin ninyo, ano kaya ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito? Ginoo? Magaling! Ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa katangian ng kwantitatibo at kwalitatibong pananaliksik sa proseso ng pananaliksik. Ngayon, class, mainihanda ako rito mga sobre na at ipapangkat ko kayo sa dalawa. At ito ang magsisilbing pangkat isa at ito naman magsisilbing pangkat dalawa. Ang bawat pangkat ay may tig-iisang sobre at pipili lamang kayo ng isa o dalawang representante sa inyong pangkat upang ipaliwanag ang nasa loob ng sobre. At pagkatapos, ihahanay ninyo iyan base sa kanilang pagkasunod-sunod. Naintindihan po ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto at pagkatapos ng 2 minuto ay ipapaskil ninyo ang mga nagagawain. Ngayon, class, tapos ng inyong 2 minuto, maaari nyo nang idikit ang mga nagawa ninyong mga gawain. Pangkat isa, maaari na kayong pumunta dito sa harap at idikit ang nagawa ninyong gawain. Magaling, pangkat isa. Bigyan sila ng 3 palakpak. Pangkat 2, maaari na kayong pumunta rito sa harap at idikit ang inyong nagawang gawain. Magaling, pangkat 2. Bigyan din sila ng 3 palakpak. Okay, class. Ang ginawa niyong gawain ay may kinalaman sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito.
Ngayon class, ang ginawa ng pangkat isa ay nakabatay sa katangian ng kuantitatibo na kung saan nakatuon sa pagsasalaran at pagpapaliwanag. At ito ay malaki ang ginagamitan. Binibigyan ng katwiran ang suliranin. Tiyak at limitado. Tukoy sa mga instrumentong gagamitin. Ang mga datos ay anyong pabilang, malaking bilang o dami, at estadistyal, paglalarawan ng trends o kalakaran. Mga paghahambing o pagtataya. May pamamaraan o permanente na ayon sa layunin at walang kinikilingan. Class, ito ay ang mga katangian ng kuantitatibo. Naintindihan po ba? Ngayon class, narito naman ang ginawa ng pangkat 2 batay sa katangian ng kwalitatibo. At narito ang katangian ng kwalitatibo. Pagtukoy, pag-unawa at pangunahing pangyayari. Maliit ang ginagamitan. Binibigyang katwiran ang suliranin. Karanasan at malawak. Ginagamitan ng umuusbong o bagong protokol, teksto o imahen ng mga datos. Maliit ang bilang. Pagsusuri sa teksto, paglalarawan o mga tema. Mas malawak ang kahulugan ng mga natuklasan. May kakayahang umangkop at magbago. Reflexive at may kinikilingan. Ito ay mga katangian ng kwalitatibo. So class, ito ay mga katangian ng kwalitatibo. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga hakbang sa proseso ng pananaliksik na kung saan ay may 6 na hakbang. Ito ay ang pagtukoy ng suliranin, pag-review ng literatura, pangolekta ng datos, pag-aanalisa ng pagkakahulugan ng datos, pag-ulat ng pagtatasa, at pagtukoy sa paksa. Ito ay mga hakbang sa proseso ng pananaliksik. Sa kabuuan class, ang nakita ninyo ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng pananaliksik na nagbibigay diin sa kanilang mga katangian at mga hakbang na kinakailangan sa paggawa ng pananaliksik. Naintindihan po ba? Ngayon, kung talagang naintindihan ninyo ang ating talakayan, mainihanda akong mga tanong na kung saan bubunot lamang ako ng pangalan at kung sinong aking mabubunot ay sila ang sasagot sa tanong. At ang aking nabunot ay si Ginoong Romil. Ginoong Romil, narito ang iyong tanong. Paano makakaapekto ang pagkakaiba ng sukat ng saklaw ng datos sa resulta ng kwantitatibo at kwalitatibong pananaliksik? Magaling Ginoo, bigyan siya ng 3 palakpak. Ang sunod naman ay ang aking nabunot ay si Binibining Manalumpong. Binibining Manalumpong, narito ang iyong tanong. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pamantayan at permanente sa kwantitatibong pananaliksik? Magaling Binibining Manalumpong, bigyan siya ng 3 palakpak. Magaling. At ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagkatanggawain na kung saan ito ang magsisilbing pangkat 1 at ito naman magsisilbing pangkat 2. At bumuo ng isang pabilok. At narito ang panuto, basahin ng sabay-sabay. Ngayon, maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Pagkatapos
Ng oras ay maaari nyo nang idikit ang inyong gawain sa pisara. Ngayon, tapos ng inyong oras, maaari nyo nang ipaskil ang mga gawain ninyo sa pisara. Para sa pangkat isa, maaari nyo nang idikit ang inyong mga nagawang gawain at ipaliwanag ito. Magaling pangkat isa, bigyan sila ng 3 baksak. Pangkat 2, maaari nyo nang idikit ang inyong nagawang gawain at ipaliwanag ito. Magaling pangkat 2, bigyan din sila ng 3 baksak. Ngayon ay manatili sa inyong mga pangkat dahil magkakaroon tayo ng debate na kung saan ipaglalaban ninyo ang kwalitatibo at kwalitatibong pananaliksik. Narito ang panuto, basahin ng sabay-sabay. Magaling, bigyan ng 3 baksak ang bawat grupo. Ngayon, kumuha ng isang malinis na papel dahil magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Narito ang panuto, basahin lamang ng tahimik. Narito ang kasunduan na kung saan ipapasa nyo sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa inyo mga mag-aaral.